Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawang kathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Nagmamadaling umalis ng kanyang bila si Nathan. Susundan niya sa Kayla. Malamang na abutan pa niya ito sa resort. Ngunit, nadismaya lamang siya nang malamang nakapag-check out na ito. Kakaalis lang niya, sir. Sabi ng receptionist na nagpagtanungan niya. Nagtagis ang mga bagang niya sa nalaman. Bakit hindi mo lang siya hinintay ni Kayla? Kanina pa ba? Mga 1 oras na po, sir. Grabe. Bakit ba ganun ang babaeng yun? Dapat ay nagpaalaman lamang siya ng maayos sa akin. Nanggigit-git na bulong niya sa sarili. May sinasabi ba kayo, sir? Tanong ng receptionist. Wala. Salamat sa impormasyon. At nagmamadali na siyang umalis ng hotel. Mabigat ang mga hakbang niya habang pabalik siya sa kanyang bila. Nang nasa harap na siya ng manibela, ay nasuntok niya iyon dahil sa inis. Para siyang bula. Bigla na lang nawawala. Nanggigit-git ng kalooban niya dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Kayla. Hindi kaya minasama niya yung paghalik ko sa kanya last night? Tanong niya sa sarili. Kaarawan ni Don Juan at ginanap ang isang malaking party sa pension house ng Soriano Plaza. Tulad ng mga nagdaang taon, napuno iyon ng mga bisita, mga kasosyo nito sa negosyo, kaibigang politiko, empleyado at kamag-anak. Pero bukod sa birthday celebrant, nakatuon ng pansin na karamihan sa mga bisita sa 2 anak nito na present sa pagtitipong iyon, kina Nathan at Jacob. Minabuti ni Samuel na magpadala na lamang ng greeting card sa kanilang ama dahil alam nitong galit pa rin ang ama sa ginawa nitong pagpapakasala. Napakaswerte ng mapapangasawa ng mga anak ni Don Juan, no? Narinig ni Nathan na komento ng isa sa mga bisita. Malaya sila ni Jacob sa isa't isa. Halata nag-iiwasan sila. Kanya-kanya sila ng grupong kinakausap. Hindi may kakailang may competition sa pagitan nila at may air of rivalry. Sino nga kaya ang susunod na chairman ng Soriano Group Companies at magiging CEO at president ng Maharlikom kapag nag-retire si Don Juan? Tanong ng isang Filipino-Chinese businessman na dumalo at bumati sa kanyang ama. Ang tatanungin natin ay kung sino ang susunod na mag-aasawa. Sagot ng kausap nitong socialite. Naulinagan niyan lahat ng pag-uusap ng mga ito. Lumapit siya sa mesa ng grupo at binati ang mga ito. Naunahan ka pala ni Samuel na mag-settle down, Nathan. Don't you have any plans in the near future? Tanong sa kanya ni Mr. Ting. Natawa siya. Sa dami ng obligasyon ipapasa sa akin ni Papa, hindi ko alam kung maisisingit ko pa ang pag-aasawa. Sagot niya bago lumagop ng alak sa hawak ng kupeta. Don't worry, iho. Alam ko namang maraming babae maghihintay sa'yo. Habang nakipagkwentuhan siya sa grupong iyon, ay may isang babaeng umagaw sa pansin niya. Galing ito sa buffet table at kumuha ng pagkain. Parang kilala niya ito. Kayla? Nag-excuse siya sa mga kausap para lapitan. Ang babaeng sa tingin niya ay si Kayla. Naka-black gown ito na spaghetti strap. Ngunit napahinto siya bago pa makalapit dito. Nang mapagbasdan niya ito ng mabuti. Hindi to si Kayla.
kundi kahawig lamang. Kapareho kasi ito ng taas at gupit ng buhok ng babae. Napamura siya ng mahina. Saka muling kumuha ng alak mula sa tray ng mga umiikot na waiters. Lumapit siya sa railings. Pinili niyang ilayo ang sarili sa karamihan. Itinutok niya ang paningin sa ibaba ng gusali. Nagmimistulang matchback na lamang sa liit ang mga sasakyang parot parito roon. He could feel he was on top of the world. Ngunit kapag naiisip niya si Kayla, parang biglang nagkakaroon ng malaking kakulangan sa kanyang buhay. Nakakalimutan niyang may nakakabit na $1 million sign sa kanilang pangalan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kahit ano ang ginagawa niya, ay sumisingit si Kayla sa kanyang isipan. Parang hinahanap-hanap niya ito sa katauhan ng ibang babae. I'm getting insane. Bakit pinapabayaan kong guluhin niya ang isip ko? Mabilis na inubos niya ang alak sa kanyang baso. Gusto ko siyang makita ulit. Pero saan ko kaya siya hanapin? Babalik pa kaya siya sa Villarreal? Hindi niya halos na malayan ang papalapit na si Jacob. Something wrong, my dear brother? Napalingon siya sa pinagmula ng tinig. Hindi na niya namalayan na paglapit ni Jacob. May hawak din itong kopeta ng alak. Hinarap niya ang kapatid sa ama. You look very bro. Pansin nito sa kanya. O baka naman in love ka lang. Bakit hindi ka pa magpakasal? Nainis siya sa sinabi nito. Kung ano man nararamdaman ko o mga plano ko sa buhay, it's absolutely none of your business. Hey! I don't mean trouble. I was just trying to give you some piece of unsolicited advice. I'm your brother, remember? At gusto ni Papa na magkasundo tayo. Hypocrite. Sa loob-loob niya. Batid naman niyang itinuturing siya nitong pinakamahigpit na kompetensya nito sa puso na kanilang ama at para sa kinatatayuan ng kumpanya ng pamilya. Ikinalulungkot kong hindi ako sunuring anak. I could break Papa's rules if I feel like not obeying them. Hindi ako magpapadikta kahit sarili kong ama. I have my own free will. Ngumiti ito. Iyong klaseng ngiting may malinaw ang panunuya kaysa sa sinseridad. So ang ibig bang sabihin niyan ay handa kang sumuway sa batas ni Papa na never to get seriously involved with a woman? Again, Jacob, it's none of your business. Alam na yang hinuhuli lamang siya nito. Well, siguro nga wala akong pakialam. Pero isa lang sasabihin ko sa iyo, my dear brother. Kung ang batas lang ni Papa ang pumipigil sa iyo para mainlaba at magpakasala, huwag mong isipin yun. Dahil alam ko namang kahit i-break mo ang rule, ikaw pa rin ang magiging CEO ng Maharlikuma at chairman ng Soriano Group Companies. Magagalit lang si Papa pero alam kong hindi dahilan iyon para magbago ang mga plano niya. You're still his favorite son, remember? Naniningkit na mga matang tiningnan niya ito ng tuwid sa mga mata. Alam niyang naghihintay lamang ito na makatalikod siya at babarilin siya nito. Tiyak na ikatutuwa nito ang kanyang downfall, kaya hindi siya dapat maniwala sa mga sinasabi nito. Hindi kaila sa kanya, tinatarget din nito ang posisyong iiwan ng kanilang Papa. Tinalikuran na niya ito at muli nakahilubilo sa mga bisita ng kanyang Papa. Alam kong hinihintay mo lang na mag-asawa ko. Pero malas mo, Jacob, dahil hindi pa ipinapanganak ang babaeng papakasalan ko. Hindi pa kaya? Parang narinig niyang tanong mula sa isang sulok ng isip niya. Bigla na naman niyang naalala sa Kayla. Noah, I just find her
intriguing and mysterious. Yun lang yun. Pilit niyang pangungumbinsi sa sarili. Nang sumapit ang weekend, ay bumalik si Nathan sa Villaroyal Island sa pagbabaka sakaling makita niyang muli si Kayla. From time to time, ay nag-check siya ng receptionist ng resort. Ngunit, hindi na nagbalik doon dalaga. Sa 3 araw niyang pananatili roon, ang paghihintay rito ay sumakop sa isip at oras niya. Bumalik siya sa Maynila na masama ang mood. Maging sekretary niyang hindi naman siya dating napapagalitan ay nabubulyawan niya dahil sa isang maliit na pagkakamali. What's happening to me? Naitanong niya sa isip habang tila pagod na sinusuklay ng mga daliri ang kanyang buhok. Kayla point of view. Gusto sana kita i-congratulate, Kayla. But I think it's too early to celebrate. Sabi ni Jacob sa kanya, nakausap niya sa cellphone. Malakas ang pakaramdam kong nasa pool mo na ang kahinaan ni Nathan . Kumbaga sa boxing, ilang suntok na lang at maagaw mo na siya i-knockout. Bilib mo talaga ako sa lakas ng sex appeal mo. Naroon siya sa inuupahan niyang apartment. Nagdesisyon muna siyang lumipat sa lugar na malayo sa bahay nila. Isa iyon sa mga pang-iingat na kanilangan niyang gawin para sakali mong sundan at paimbestigahan siya ni Nathan in case na magduda ito. Hindi nito malalaman ang katotohanang itinatago niya. Ngunit sa tuwing tinatawagan siya na Jacob ay hindi pa rin niya maiwasang mapabuntong hininga dala ng bigat ng kalooban niya rito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwala ang nakipagkasundo siya sa taong ito at nagawa niyang sumunod sa ipinapagawa nitong mission sa kanya. Naasiwa pa rin siya sa tuwing kailangan niyang mag-report dito ng mga developments ng mission niya at kung ano pang susunod niyang mga hakbang. Paano ka naman nakakasiguro na nahuhulog si Nathan sa bitag ko? Tanong niya rito. Nagkita kami 4 days ago sa birthday party ni Papa. He looked worried. Parang wala sa parteng isip niya . And I have a feeling na ikaw ang gumugulo sa isip niya. Effective ang ginamit mong strategy. I'm sure he found you very interesting. At dahil naiintriga siya sa iyo, tiyak na gusto ka niyang muling makita at makilala ng mabuti. Malay mo naman kung business o ibang babae iniisip ni Nathan. Mind reader ka ba para malaman mo kung ano iniisip niya? Lalaki ako, Kayla. More or less, alam ko kung anong ibig sabihin ay kinikilos ang kapwa ko lalaki. Lalo na kami isa lang ang pinagmula ng sperm cell para maging tao. Napabuntong hininga siya. Mula sa pagkakasandal sa divan ay umunat siya ng pagkakaupo. Kung tama yung iniisip mo, hindi ko alam kung matutuwa ako, Jacob. Pakaramdam ko, lumalaki ang kasalanan ko kay Nathan. Wala naman siyang kasalanan sa akin para gawin ko ito. Kayla, ilang beses ko bang sasabihin sa iyong walang masama sa ginagawa natin? Tila naiirtang sabi nito. Hindi ko naman siya ipinapapatay sa iyo, di ba? Pero may pinapagawa ka sa akin na laban sa kanya. Kayla, hindi niya ikakamatay kung hindi mapupunta sa kanya pagiging CEO ng Maharlikuma at chairman ng Soriano Group. Matalinong tao si Nathan. May taglay siyang karismang alam kong wala ako. Alam kong kahit alin sa kumpanya ang ipahawak sa kanya ni Papa, he could make it big at maaaring lampasan pa ito status ng Maharlikuma. Napatungo siya. Kahit hindi siya nakikita nito, habang tumatagal ay lalong lumilinaw sa kanya ang ugat ng galit ni Jacob kay Nathan. Inggit. Hindi nito mahigpitan si Nathan sa paningin ng ama ng mga ito. Alam nito nakakahigit dito si Nathan sa maraming bagay. Wait, Kayla. You sound as if you're sympathizing with him. Sino ba ang kinakampihan mo? Hindi ba't
nagtatrabaho ka para sa akin. Alam ko yun at huwag kang mag-alala. Kahit labag na labag sa loob ko ay sa panig mo pa rin ako. Matigas na yung sagot. Marunong din ako tumupad sa usapan dahil naniniwala akong tutupad ka rin sa usapan natin. Kayla, you don't have to doubt that. Tutupad ako sa pinagkasundan natin. Now, gusto ko magpakita ka na ulit sa kanya. Pwede ba, Jacob? Huwag mo akong turuan ng gagawin ko. Part ng strategy ko ang hindi mo na magpakita kay Nathan. Para kasabikan niya ang muli namin pagkikita. Alam mo, Kayla, palagay ko yung miss na miss ka na niya eh. Mahirap naman tumagal ang hindi mo pagpapakita sa kanya. Baka makalimutan ka rin niya. Sandali siya nag-isip. Palagay ko yung miss na miss ka na niya. Hindi niya alam kung bakit may kilig na hatid sa kanyang puso ang sinabing iyon ni Jacob. Ngunit mag-iisang buwan na rin silang hindi nagkikita ni Nathan. Sa dami ng mga babaeng umaaligid dito, hindi malayang mawaglit na siya sa isip nito at hindi niya gusto mangyari iyon. Hiningi ni Kayla kay Jacob ang schedule ni Nathan na nakuha naman ito sa isang taong binabayaran nito para makakuha ng mga kailangang impormasyon tungkol kay Nathan. Partikular ang schedule of activities nito. Humanap siya ng magandang pagkakataon para muli magpapakita kay Nathan. Nasa itinerary nito ang pagbabalik sa Villarreal Island pero ayaw niyang doon sila muli magkita. Gusto niya sa isang lugar na hindi nito inaasahan para lumabas na hindi niya sinasadya ang muli nilang pagkikita. Napag-alaman niyang isa sa mga nakatakda nitong puntahan ang Camiguin Island para mamigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Kilala sa pagiging pilantropo ang mga Soriano. At malamang na naatasan ito ng ama na i-represent ang mga Soriano para sa mga charitable work na iyon. Kinausap agad niya si Monet at Gina. Hininga niya ang mga ito ng tulong. Ano na naman ang pumasok sa isip mo at bigla kang naging mapagkangwang gawa? Nagtatakang tanong sa kanya ni Gina. Parang wala kang problema sa faktor niyo . Nasa gasayaw sila sa loob ng bakuran ni Monet. Nag-uusap sila doon na magkita sila. Wala lang. For a change lang. Sabi niyang iniiwas ang tingin kay Gina. Dumampot siya ng cookies. Saka naawa lang ako sa mga victims nang mapanood ko sa news ang nangyari sa kanila. Alam mo, Gina, agree ako sa naisip na yan ni Kayla. Ani ni Monet na sumungaw mula sa glass door. May dala itong french fries na may kasamang mayonnaise. Paminsan-minsan naman kailangan natin magkaroon ng pakialam sa mga nangyayari sa kapwa natin and do our own little share to help the less fortunate. Okay. Taas kamay na sabi ni Gina. Wala namang problema ron . Magandang iniisip ni Kayla. Kaya lang, bakit kailangan pa tayo magpunta sa Camiguin? May dear, ang layo yata nun. Gina, para tayo ang personal na magdala at mag-abot ng mga goods na ipamimigay natin. In that way, may papaabot natin sa kanila ang ating moral support. Iyon ang mas importante kaysa sa kahit gaanong karaming goods. Nagkatingin ang dalawa niyang kaibigan sa kanyang sinabi. Agree din ako riyan, Kayla. Pagkuway ay sabi ni Monet na may kasama pang thumbs up. Pero alam mo namang babalik na kami ng honey ko sa Japan, di ba? Kaya hindi ako makakasama sa Camiguin. Magbibigay na lang ako ng shares ko. Bahala na kayo ha. No problem . Pwede naman kami na lang ni Irene punta ron . Aniya. Makikipag-coordinate ka ako sa DSWD. Para i-assess na lang kami at salubungin ang mga dala namin . Sasama si Irene? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Gina. May mabigat na problema yun, di ba? Nakausap ko na siya. Iisipin pa raw niya kung sasama siya.
She's mending broken heart, kaya wala raw siyang gana mag-travel. Eh ang sabi ko, hindi ko naman siya pipilitin kung hindi niya talaga gustong sasumama. 20 boxes of noodles lang daw ang share niya. Kailan niyo balak pumunta sa Camiguin? Tanong ni Moneta. Sa Miyerkules ng umaga. Ano? Eh Monday na ngayon ah. Bakit ura-urado naman yata? Ani ni Gina. Kung tutulong ka rin lang, agahan mo na no. Dahil baka hindi na kailanganin ng tutulungan mo ang tulong na dadalhin mo. Sermon niya rito. Napakamot ito sa ulo. Alam mo Kayla, nahihiwagaan ako sa mga ikinikilos mo. Ito naman, parang gusto lang makatulong ng tao eh. Sabad ni Moneta. Saka may katwiran siya. Ngayon kailangan ng tulong, kaya bakit patagalin mo pa? Lihim siya nagdiwang. Sigurado na siyang muli sila magkikita ni Nathan sa pagkakataong hindi nito iisiping sinusundan niya ito. At nagpapasalamat siyang nakikasama sa kanya ang mga pangyayari dahil nakumbinsin niya ang kanyang mga kaibigan sa naisip niyang project. At least, may magandang pupuntahan ang paggawa niya ng kanyang misyon. Wala siyang balak na ipaalam sa mga ito ang tungkol sa plano nila ni Jacob laban kay Nathan. Tiyak na hindi papabor ang mga ito. Kikilos siya ng tahimik. Hindi siya magpapahalata. Ayon sa itinerary ni Nathan, sa Miyerkules ng umaga ang schedule ng pagtungo nito sa Camiguin Island para personal na mamahagi ng mga relief goods at iba pang tulong. Magkikita silang muli. Bakit parang may sumibat na pananabik sa puso niya sa isiping iyon? Miyerkules ng umaga, dumating sa Camiguin si Kayla. Hindi rin niya kasama si Irene. Siya na mismo nagsabi ritong huwag nang sumama at siya na ang bahala sa pagdadala ng mga tulong na pinag-ambagan nilang magkakaibigan. Iyon naman talaga ang gusto niya mangyari, ang mag-isang pumunta sa Camiguin. Malayo ang biyahe, ngunit hindi niya inindi iyon. Mula sa airport ay dumiretso na siya sa isla at nagtuloy na sila sa barangay na pinakaapektado ng bagyo at flash flood na pumatay sa maraming residente ng isla. Kailangan bago magtanghali ay madala na nila roon ang mga relief goods. Sa umagang iyon din, namumudmud ang tulong si Nathan. Kasama ang ilang staff ng DSWD ay siya mismo ang nagdala sa evacuation center ng mga pagkain at damit. And as expected, inabutan nila roon ang grupo ni Nathan. Kasama nito ang ilang tauhan nito. Nag-iikot-ikot siya sa evacuation center para ipamahagi ang mga relief goods. Katulong niya ang ilang staff ng DSWD. Ngunit ang totoong intensyon niya ay ang magpakita kay Nathan. Nakita niya ito sa isang tent na abala sa pamumudmod ng mga relief goods sa mga taong nakapila. May kung anong pumitlak sa dibdib niya nang masilayan ito. Siya si Mr. Nathan Soriano ng Soriano Group Companies. Sabi ng isa sa mga DSWD staff na kasama niya. Napakalaki ng naitulong nila. Marami silang dalang gamot at pagkain. At ang balita ko, magbibigay rin sila ng budget para muli makapagtayo ng bahay ang mga nasiraan ng bahay. Hindi niya inalis sa tingin kay Nathan. He seemed to be enjoying what he was doing. Kahit nasa gitna ito na nagkakagulong evacuees, ay nakangiti pa rin ito. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako? Bulong niya. Papalapit na sila ng kasama niyang social worker na mag-angat ito ng mukha at mahagip siya ng tingin. Nakita niya kung papaano natigilan ito pagkakita sa kanya. Kung siya ay hindi na kumilos sa kinatatayuan, ito naman ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Habang palapit ito sa kanya, ay pabilis naman ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Kayla? Sambit nito
ng ilang talampakan na lamang ang layo sa kanya. Pinilit niyang umiti. Sinikap niyang paglabanan ang kakatuwang behavior ng kanyang katawan, tulad ng pagsasalang dibdib niya at ang tila pagliliparan ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. Parang gusto niyang matunaw sa klase ng titig nito nang kadangkal na lamang ang distansya nila. Kapwa sila napatitig sa isa't isa at tila walang masabi. Hindi niya alam kung anong klase ng magic spell ang lumukob sa kanila ng mga sandaling iyon. Base sa anyo nito ay tila gusto siyang yakapin nito. Malakas naman ang nararamdaman niyang urge na haplusin ang mukha at mga labi nito. Namiss ko rin pala siya sa loob-loob niya. It's nice to see you again. Maya-maya ay wika nitong hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Tiyak na kikiligin ang sino mang babae sa klase ng ngiting nasa sulok ng mga labi nito. Ako rin, sagot niya. Hindi niya alam kung bakit napakagaan ng pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam na dito pa tayo magkikita. Anitong umangat ang isang kamay. Ngunit muli nitong iyong binaba. Para bang nagdadalawang isip ito kung hahaplusin ang mukha niya. Yeah, ako din. Kung may pananabik siyang nababasa sa mga mata nito, kailangan siguruhin niyang wala ito nakikitang gaanong emosyon sa kanya mga mata. Bakit bigla ka nalang umalis ng Villarreal? Tanong nitong may kalakip na panunumbat. Para ba sila lamang ang tao sa gitna ng evacuation center na iyon? At base sa lamlam ng tinig nito, para bang napakarami nilang dapat na pag-usapan. Magkakilala pala kayo? Narinig niyang komento ng kasama niyang social worker. Noon lamang niya naalalang may kasama pala siya. Nag-excuse ito nang marahil ay maramdaman nitong kailangan nilang magkasarili na ni Nathan. Hinawakan ng binata ang isang kamay niya nang makatalikod ang social worker. Matagal na hindi ito nagsalita. Tinitigan lamang siya nito na parang namiss siya nito ng gusto. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Nakakonsyos ako. Sabi niya rito. Natawa ito ng mahina. Pagkatapos ay nagpalingalinga sa paligid. Siguro ay naisip nitong hindi sila maaari mag-usap sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Karamihan pa sa mga ito ay nakatingin sa kanila. Daig pa nila ang mga artista. Come on, doon tayo sa sasakyan. Hindi tayo makapag-usap dito. Pagkasabi niyon ay may nilapitan itong lalaki. Pagkaway muli itong bumalik sa kinaroroonan niya. Hawak siya sa isang kamay ay iginaya siya nito sa kinapaparadahan ng mga sasakyan. Sumakay sila sa isang service car ng mayor office. Ito nag-drive palayo sa lugar na iyon. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Kahit saan na pwedeng tayo mag-usap. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit bigla ka nalang umalis ng Villarreal? Talaga bang ganun ka? Na bigla nalang umalis ng walang paalam? Feeling ko kasi masyado na ako nakakabala sa iyo. Wala ka namang obligasyon sa natulungan ako. Sagot niya na pilit na pinakaswal ang tono. Hindi siya nakatingin dito, kundi sa mga lugar na may bakas pa ng pananalanta ng daang bagyo. There you are again, Kayla. Pilit po inilalayo ang sarili mo sa akin na parang wala tayong obligasyon sa ibang tao. Bakit ba tayo narito ngayon sa kamigin? Hindi ba dahil pakaramdam natin ay may obligasyon tayo sa kapwa natin? Natigilan siya sa sinabi nito. Nanatili nakapokus ang tingin niya sa bako-bakong kalsada. Ngunit sa isang sulok ng isip niya ay gusto niyang matuwa.
dahil nararamdaman niya ang pagnanais nitong makapasok sa buhay niya. Kung ganon ay totoo ang sapantahan ni Jacob. Malapit na siyang magtagumpay na mapaibig si Nathan. Inopen mo na ang problema mo sa akin. I felt you needed someone to talk things over para gumana yung bigat ng dibdib mo. I offered my shoulders for you to cry on. But now, you are telling me na wala akong responsibilidad sa'yo. May bahid ng galit ang tinig nito na parang may kasalanan siya rito. Inihinto nito ang sasakyan sa isang tahimik na lugar pagkatapos ay hinarap siya nito. Alam mo bang nagalit ako nang hindi kita magisnan sa bila ko? At lalo ako nagalit nang malaman kong umalis ka ng Villarreal. Nathan, sinabi ko na sa iyo ang dahilan ko. Pero hindi ako papayag na bigla na lang susulpot sa buhay ko at pagkatapos ibigla ka na lang ding mawawala. You didn't even bother to give me a call. O iniwan mo lang sana ng contact number mo sa akin para hindi ako mukhang tanga. Mariing sabi nito. Nasa lubong ang mga kilay. Natigilan siya. Mukhang galit na ito. You let me get into your life, Kayla. Kaya hindi pwedeng basta mo nila ako tatalikuran. I'm sorry. I'm sorry kung hindi mo nagustuhan ang ginawa ko. Sorry is not enough. Biglang lumambot ang anyo nito. Saka bumaba ang mukha nito sa kanya. At walang babalang hinalikan siya sa mga labi. Nagulat siya. Bukod sa hindi niya inaasahan ang paghalik nito, nayanig pa siya sa lakas ng epekto niyon sa buong pagkatao niya. It was not the first time he kissed her. But, God, ganun pa rin kalakas ang impact niyon sa kanya. Heart-thumping and nerve-wracking. Nang makabawi siya sa pagkabigla, ay noon lamang gumana ang isip niya. Hindi nga pala siya dapat magpatangaya. Masisira ang strategy niya. Kahit nagustuhan niya ang halik, ay pilit niyang pinangababawan ang kanyang isip. Bahagya niya itong itinulak sa balikat. Saka niya iniiwas ang mukha rito. Bumalik na tayo sa evacuation center, please. Kunway pakiusap niya. Sa halip na sundin ang sinabi niya, ay hinawakan siya ito sa mukha. Ngunit muli niyang iniiwas iyon. Pagkatapos niyon, ay wala na siyang narinig pa mula rito. Naramdaman na lamang niyang tumakbo ng muli ang sinasakyan nila. Hindi ako papayag na basta ka na lang ulit maglaho, Kayla. Mabigat ang tinig na pahayag nito. What do you mean? Baling niya rito. Ayokong bigla ka na lang ulit mawawala. I demand to have your contact number para from time to time matawagan kita. Paano kung ayoko? May paghahamon sa tinig niya. Nang sabihin mo sa akin ang problema mo, ay sangkot na ako sa buhay mo. At hindi mo na ako pwedeng iwasan. Hindi ngayong alam kung down na down ka. Hindi porke broken hearted ako, naghahanap na ako ng bagong boyfriend. Hindi naman ako nag-a-apply kung hindi ka naghahanap ng boyfriend. Pero huwag mo akong pagilang lumapit sa'yo. Mabuti pang hindi na ako nagpunta rito. Kunway na inisiya sa pangungulit nito. At bakit naman? Irritableng tanong nito. Dahil makikita pala kita rito. So that means, iniiwasan mo nga ako. And it seems you don't want to see me again. Pero bakit? Dahil baka sampalin nila ako ng girlfriend mo. Don't worry. Wala magseselos. Natatawang sabi nito. I'm not committed to anybody. Kaya walang sasampal sa'yo. Ilang beses na nitong sinabi sa kanya na wala itong girlfriend. Yung babaeng kasama mo sa Villarreal. Si Ariel. No,
She's not my girl. Kung hindi man siya, alam kong meron dahil mahirap paniwalang walang girlfriend ang Nathan Soriano. Muli nitong inilipat ang tingin sa kanya. The laughter lines at his eyes, the strength that laid all about him, the sheer physical magnificence, all crystalled in that one smile that said so much. Ano bang tingin mo sa akin? Hindi mabubuhay na walang girlfriend? Mukha ba akong playboy? Tanong nito. Oo. Buong kaprangkahang pakli niya. Napailing ito. Iyon ba ang dahilan? Kaya bigla akong umiiwas kapag nagiging close tayo? Tumango siya. Kakagaling ko lang mula sa isang heartache. I don't want another one. Baka hindi ko na makaya. Muli ito naghanap ng mahihimpilan ng sasakyan. Huminto sila sa gilid ng bako-bakong kalsada kung saan may nagtataas ang puno. Pagkuway muli itong humarap sa kanya. What if I tell you na hindi ako marunong manakit ng feelings ng babae? That means I won't break your heart if ever. Napalunok siya. Pakaramdam niya ay biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanliligaw na ba ito sa kanya? Ganyan na ganyan din ang pinangako sa akin ni Ernest. Malungkot niyang sabi na hindi nakatingin dito. Ayaw niya makasanayan na tinititigan ang magagandang picture ni Nathan, lalo na ang full lips nito. Sa tuwing napupunta roon ang tingin niya ay parang tuksong bumabalik sa kanyang pandama ang sensasyong hatid ng bawat halik nito sa kanya at hindi niya dapat maramdaman iyon. Never. Well, hindi ako si Ernest. Sabi nito. Why don't you try me? Kumunot ang noo niya. What do you mean try you? I'll be honest with you, Kayla. I like you. And I want to know you better. Just give me the chance na makilala ka mabuti. Huwag mo ilayo ang sarili mo sa akin. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Nakatitig siya sa mukha nito at nababasa naman niya roon ang sinseridad na sinabi nito. Nagsisimula na itong gumawa ng puwang sa buhay niya. Malapit na niyang ma-accomplish ang kanyang misyon. Ang kulang na lamang ay yayain siya nito ng kasala. Please. Kayla, please. Anito, sa nakikiusap na tinig.